Hello mga ka-busy mind. So ito ay fire alarm panel na conventional. Napakasimple lang yung fire alarm panel. Yan, makikita natin ito lang yung board niya. Isang zone ito, makikita natin diyan. So may mga resistor na nakalagay. So ito yung termination board niya. Makikita natin SND1, ibig sabihin yan ay sounder. Sounder 1, 2, and auxiliary alarm. So normally open, normally close. Dito naman sa isang terminal, DC output yan, 24 volts. So ito naman ay zone 1. So dito natin i-terminate ang wire na papunta sa mga devices dito sa Z1. Itong Z2 hanggang Z4 ay wala yung terminal kasi isang zone lang ito. So, ito naman ang power supply niya, step down transformer. Yan, papunta dito sa terminal na ito. May fuse yan sa loob. Yan, itong fuse na yan, yan ang nag-protect sa ating board kung may short circuit. Dito naman sa baba, battery backup ito. Ito naman ang output na papunta sa ating board. So yan ang tandaan natin na ang step down transformer ay easy pa rin yan. Kapag pumasok na yan sa electronic board, magiging DC output na yan. So dito i-convert niya ang power supply na AC to DC, 24 volts DC ang kailangan sa ating panel na ito. So napakadali lang itong i-install kasi may label naman yan. So ito naman ay ribbon wire para sa board na monitor. Dito makikita natin ang light indicator kapag gumagana na ito. So sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang pag-set up nito, susundan lang natin ang nakalagay diyan. Pero ito ang tandaan natin na doble ingat tayo sa pag-install ng power supply, battery at saka main power supply. Kasi electronics ito, kapag nagkamali tayo ng paglagay sa supply, posibleng masusunog yung mga pyesa at hindi na gagana ang ating panel. Okay? Kung may idea din kayo sa mga fire alarm system, paki-share naman sa comment section. Okay? Bye-bye mga ka-busy mind.